Welcome to the Word of God, SOAR International Ministries Incorporated. It is Christ-centered and Holy Spirit-empowered ministry, teaching the Word of God in the power of the Holy Spirit. Our lesson today is the Holy Spirit is the promise of God the Father. This is Jesus talking in this verse. According to Luke chapter 24 verse 49, I'm going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high. Summary of this verse. The biblical meaning of promise is a gift graciously bestowed, not a pledge secured by negotiation. B. Therefore, the Holy Spirit is a gift graciously given by the Father for us who believe in Jesus Christ as our God, Savior, and Lord. C. When the Holy Spirit comes to us, you will be clothed with power on high. Sa Tagalog, ang Espiritu Santo ay pangako ng Diyos Ama. Si Jesus ay nagsasalita sa verse o talatang ito. Sinasabi ng Biblia sa Luke chapter 24 verse 49, at tignan ninyo, ipapadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Subalit manatili kayo sa lungsod hanggang sa mabihisan kayo ng kapangyarihan galing sa taas. Summary of the verse. A. The biblical kahulugan ng pangako ay isang kaloob na magiliw na ipinagkaloob, hindi isang pangako na sinisigurado o pamagitan ng negosasyon. B. Sa makatuwid, ang banal na espiritu ay isang kaloob ng biyayang ibinigay ng Ama para sa atin na naniniwala kay Jesus Christ bilang ating Diyos, tagapagligtas at Panginoon. Letter C. Kapag ang banal na espiritu ay dumating sa atin, tayo ay bibihisan ng kapangyarihan mula sa itaas. Both the Father and the Son send the Holy Spirit. I will be reading in 3 different versions so that we can understand it better. First one is John chapter 14 verse 15 to 17. If you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever. The Spirit of truth. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you, and be in you. That's the New International Version. The New King James Version.
John 14 verses 15 to 17. If you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him or knows him. But you know him, for he dwells with you and will be in you. That's the New King James Version. Now we will read in the King James Version. John 14 verses 15 to 17. If ye love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him. But you know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. King James Version. Summary of the three versions of the Bible. In these three versions, the Bible says in verse 16, and I will ask the Father. That's what NIV says. And I will pray the Father. That's the New King James Version. And I will pray the Father. That's the King James Version. The word I, who is referring to? The word I refers to his Son, Jesus Christ. Therefore, both the Father and the Son send the Holy Spirit. There are three words that describe the Holy Spirit in three different versions of the Bible. In the New International Version, it says advocate or counselor, means one who pleads another cause, who help another by defending or comforting him. Meaning of counselor is a confidential advisor. In the New King James Version, it says helper, means a person who gives assistance. In the King James Version, it says comforter, means a person who gives consolation or reassurance, to bring cheers. Therefore, the Holy Spirit is our advocate, our counselor, our helper, and our comforter. The Holy Spirit stays with you forever, be with you forever. He lives with you and will be in you. The Holy Spirit, another name, is the Spirit of truth. The second verse, both the Father and the Son send the Holy Spirit. In John 14:26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will
teach you all things, and bring to your remembrance all things that I have said to you. That's the New King James Version. Summary: the Holy Spirit will teach us all things that are written in the Bible. The Holy Spirit will remind us to bring to remembrance to the Christian all the teaching of Jesus Christ that are written in the Bible. Therefore, let us read the Bible every day. The third verse is in John 15:26. When the advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who goes out from the Father, he will testify of me. Summary: why the Bible say who goes out from the Father? Because the Holy Spirit is from heaven, where the Father lives, then comes to us. The Holy Spirit is also the Spirit of truth. The Holy Spirit bear witness or testify about Jesus Christ. Sa Tagalog, parehong ipinadala ang Ama at ng Anak ang banal na Espiritu. Ito ay babasahin ko sa tatlong version. Ang una ay ang Biblia 2001 version. John chapter 14 verse 15 to 17. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At hihingin ko sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isang pang-aaliw upang makasama ninyo sa magpakailanman. Ito ang Espiritu ng katotohanan na hindi kanyang tanggapin ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya'y magpapasa sa inyo. Ang pangalawang version ay ang Salita ng Diyos version. John chapter 14 verse 15 to 17. Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. At hihingin ko sa Ama, at bibigyan niya kayo ng ibang tagapayo upang siya ay manatili sa inyo magpakailanman. Ang tagapayong ito ay ang Espiritong katotohanan. Hindi siya matanggap ng sangkatauhan sapagkat hindi siya nito nakikita o nakikilala man. Kilala ninyo siya sapagkat siya ay nananahang kasama ninyo at sasa iyo. Ang pangatlong version ay Magandang Balita, Biblia. John 14
verse 15 to 17. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Summary of the three version. At hihingin ko sa Ama. Yan ang sinasabi ng Biblia 2001. At hihingin ko sa Ama. Yan ang sinasabi ang salita ng Diyos version. Dadalangin ako sa Ama. Yan ang sinasabi sa Magandang Balita Biblia version. Ang salitang ko o ako, sino ang tinutukoy? Ang salitang ko o ako ay tinutukoy sa kanyang anak, si Jesus Christ. Sa makatuwid, ang Ama at ang kanyang anak na si Jesus Christ ay sila ang nagpadala ng banal na Espiritu. Mayroong tatlo na salita na naglalarawan sa banal na Espiritu sa tatlong magkaibang version ng Biblia. Ang Biblia 2001 version, ang sinabi ay mang-aaliw, means comforter. Ang ibig sabihin ay taong nagbibigay ng pang-aliw o panatag o pang-aliwin o pang magdala ng saya. Sa salita ng Diyos version, tagapayo means counselor. Ang ibig sabihin ay confidential na tagapayo. Ang Magandang Balita Biblia version, ang salita ay patnubay, means escort or helper. Ang ibig sabihin ay isang tao ay nagbibigay ng tulong. Sa makatuwid, ang banal na Espiritu ang ating mang-aaliw. Ang banal na Espiritu ay ating tagapayo at patnubay. Ang banal na Espiritu ay nananatili sa inyo magpakailanman. Sasamahan ka magpakailanman. Ang banal na Espiritu ay nakatira sa iyo at magiging sa iyo. Ang banal na Espiritu, isa pang pangalan ay Espiritu ng katotohanan. Pangalawang verse na nagsasabi, parehong ipinadala ng Ama at Anak ang banal na Espiritu. Sinasabi ito sa John 14:26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo ay isusugo ng Ama sa pangalan ko. Ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay
at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Yan ang magandang balita, Biblia. Summary. Ang banal na Espiritu ay magtuturo sa atin ng lahat ng bagay na nakasulat sa Biblia. Ang banal na Espiritu ay magpaalaala sa mga Kristiyano sa lahat ng mga turo ni Jesus Christ na nakasulat sa Biblia. Kaya naman, basahin natin ang Biblia araw-araw. Pangatlong verse. Makikita dyan sa John 15:26. Pagdating ng tagapayo sa aking susuguin sa inyo mula sa Ama. Siya ay magpapatutuo tungkol sa akin. Siya ang Espiritu ng katotohanan magmumula sa Ama. Yan ang salita ng Diyos version. Summary. Ang Espiritu Santo ay magpatutuo tungkol kay Jesus Christ. Ang Espiritu Santo ay mula sa langit kung saan nakatira ang Ama. Pagkatapos ay dumarating sa atin. Ang Espiritu Santo ay Espiritu ng katotohanan. Kapag may sinabi sa atin ang Espiritu Santo, ito ay palaging katotohanan. This is the end of our teaching. I hope and pray that you learn a lot about who is the Holy Spirit. Let us pray. O Ramashi Karamasanda Koramalamasanda Koramakanda Hiya Ramashinda Koramashanda. Father, in the name of Jesus, I pray for the listeners that they are protected from any kind of sickness, diseases, and harmful viruses. Jesus, heal them from weariness, from stress, from high blood pressure, from diabetic condition, from cancer of the different parts of their bodies. Ikarakayashanda, ilamasanda karamasyanda. Oh Father, in the name of Jesus, those Christians who are living in hot regions, Jesus, protect them from heat stroke of the El Nino effect of the global warming. Jesus, give them guidance and direction in their life. Jesus, bless their whole family members, the father, the mother, the children, O Lord God, and the grandchildren, O Lord God. I all ask this in Jesus' name. Amen.